Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 3021. Bago bumalik sa planetang ito, si Bao De ay lubos na umaasa kay Huang Feng at umaasa na patuloy na makikipagtulungan kay Huang Feng. Bagamat noong panahong iyon, hindi niya akalain na kayang ipagtanggol ni Huang Feng ang lugar na ito sa ilalim ng pagkubkob ng napakaraming puwersa, naisip niya na may malaking puwersa sa likod ni Huang Feng. Kahit na hindi niya may pagtanggol ang lugar na ito, si Huang Feng ay dapat na makatakas ng hindi nasaktan. Sa oras na iyon, maaari pa rin silang magpatuloy sa pagtutulungan. Kaya naman, ginawa ni Bao De ang ipinagagawa sa kanya ni Huang Feng na sineseryoso. Hindi lamang siya bumili ng maraming kagamitan, ngunit kumuha din siya ng maraming manggagawa. Hindi masama ang kalagayan ni Huang Feng, kaya ang dalawang bagay na ito ay hindi mahirap gawin. Alam din ni Bao De na hindi niya mapapanatili ang magandang relasyon kay Huang Feng at ang puwersa sa likod niya upang matiyak na patuloy silang magtutulungan sa hinaharap. Sa pagkakataong ito, ang ipinagagawa sa kanya ni Huang Feng ay napakahalaga. Kung tutuusin, ito ang kanilang unang pagtutulungan, kaya dapat niyang kumpletuhin ito ng maganda. Well, not bad. Salamat sa iyong pagsusumikap, Mr. Bao De, sabi ni Huang Feng kay Bao De. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa katotohanan na si Bao De ay kumuha ng napakaraming tao sa kanyang unang paglalakbay. Kailangan niya ng maraming manpower ngayon. Kahit na nakahuli sila ng maraming bihag sa labanang ito, mayroon pa ring malubhang kakulangan ng mga tao. Sa makatuwid, ang mga taong dinala ni Bao De ay maaaring makabawi sa kakulangang ito. Si Huang Feng ay lubos na nasisiyahan sa pagganap ni Bao De. Mabutit nasisiyahan si Ginoong Huang, magalang na sabi ni Bao De. Bago bumalik sa planetang ito, binalak niyang magpatuloy na makipagtulungan kay Huang Feng. Ngayong nasaksihan na niya ang pagtalo ni Huang Feng sa maraming iba pang puwersa, alam ni Bao De na ang kakayahan ni Huang Feng at ang puwersa sa likod niya ay napakalakas. Sa oras na ito, mas nananabik siyang bumuo ng magandang relasyon kay Huang Feng. Pagkatapos nito, natagpuan ni Huang Feng si Andy at hiniling sa kanya na pamunuan ang mga manggagawa at mga bihag upang opisyal na ipagpatuloy ang produksyon. Pansamantalang inalis ang panganib, at oras na para magpatuloy sa pagmimina ng mga mapagkukunan at paunlarin ang planetang ito. At sa napakaraming kagamitan, at mga bihag ng sabay-sabay, tiyak na magiging mas mabilis ang pag-unlad ng planetang ito kaysa sa inaasahan nila. Excited at kinakabahan si Andy nang makita ang napakaraming trabahador at bihag. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Siya ay isang mahirap lamang na bata sa mga slums noon, ngunit ngayon ay namamahala na siya sa daan-daang libong tao. Ito ay natural na isang malaking responsibilidad para sa kanya. Sobrang excited at kinakabahan ito at the same time. Malaki ang tiwala sa kanya ni Huang Feng. Natatakot siya na hindi niya magawang mabuti at pabayaan si Huang Feng. Hindi magiging maganda iyon. Sa panahong ito, seryosong nag-aaral si Andy. Hindi niya nais na masira ang tiwala ni Huang Feng at tulungan si Huang Feng na gawin ang mga bagay ng maayos. Ang malakihang produksyon na naging tahimik sa loob ng mahabang panahon ay nagsimula muli sa isang putok. Sa pagkakataong ito, halatang mas malaki ang sukat kaysa dati, at mas malakas ang momentum. Ngayon, walang gaanong tao ang nang-ahas na maliitin si Huang Feng, iniisip na tiyak na hindi niya magagawang ipagtanggol ang planetang ito. Ang unang batch ng mga manggagawa na sumunod kina Huang Feng at Andy dito ay talagang nakahinga ng maluwag sa oras na ito. Ang lakas ni Huang Feng ay halatang mas malakas kaysa sa inaakala nila. At ang resulta ng labanan sa planetang ito ay kumalat kasabay ng pagtatapos ng labanan. Kumalat ito sa Firewind Nation, Windwind Nation, at iba pang malalaki at maliliit na bansa. Lahat ng nakarinig ng balita sa unang pagkakataon ay nag-react ng hindi makapaniwala, na sinundan ng pagkabigla. Noong nakaraan, hindi dahil walang nakatuklas ng bagong planeta, ngunit ang mga nakatuklas ng bagong planeta ay karaniwang hindi nasakop ito ng napakatagal bago ito inagaw ng isa sa dalawang superpower, ang Windwind Nation o Firewind Nation. Sa pagkakataong ito, hindi naisip ng iba na magiging sorpresa ang planetang inookupahan ni Huang Feng,
lalo na nang malaman nilang maraming puwersa ang sumugod doon, kasama na ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Firewind Nation at Windwind Nation. Walang sino man ang nag-isip na magagawa ni Huang Feng na ipagtanggol ang planetang iyon. Ang pinakamagandang resulta ay para kay Huang Feng na magkusa na isuko ang planeta, at pagkatapos ay makakuha ng ilang simbolikong kabayaran mula sa isa sa mga partido. Gayunpaman, ang lumabas na balita ay natalo na ang lahat ng puwersang napunta sa planetang iyon. Sila ay dumanas ng matinding pagkalugi. Bukod sa mga namatay sa larangan ng digmaan, ang iba ay banihag ni Huang Feng bilang mga bihag. Kabilang dito ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Blazing Wind Nation at ang Fengfan Nation. Kahit na ang pinakamataas na commanding officer ng dalawang superpower, na namamahala sa operasyong ito, ay nahuli ng mga subordinate ni Huang Feng. Paano hindi nakakagulat ang ganitong balita? Dapat malaman na bago ito, ang opisyal na puwersa ng dalawang superpower, ang Firewind Nation at Windwind Nation, ay hindi kailanman nabigo sa kanilang mga operasyon. Hanggat kumilos sila, ang isang panig ay tiyak na mananalo at maaagaw ang planeta. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, natalo sila. Sabay-sabay na natalo ang mga opisyal na puwersa ng dalawang superpower. Bukod dito, sila ay natalo ng labis. Hindi lamang sila natalo, kundi nahuli rin ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan, mga sundalo, at maging ang mga general. Talagang isang malaking kahihiyan ito para sa dalawang superpower. Sa makatuwid, ang dalawang superpower ay tiyak na hindi hahayaan ang bagay na ito ng madali. Ang reaksyon ng dalawang superpower ay hindi lampas sa inaasahan ng lahat. Matapos nilang malaman na ang mga tropang ipinadala nila ay natalo at nakaranas ng matinding pagkatalo, agad nilang nakipag-ugnayan kay Huang Feng at hiniling na agad na palayain ni Huang Feng ang mga bihag. Kung hindi, hindi sila magiging magalang kay Huang Feng. Sa kabutihang palad, nakumpleto na ni Huang Feng ang ilang pangunahing pasilidad ng komunikasyon. Kung hindi, magiging imposible para sa dalawang superpower na makipag-ugnayan kay Huang Feng at pagbabantaan si Huang Feng. Nagulat ang lahat sa reaksyon ni Huang Feng. Hindi pumayag si Huang Feng na palayain ang mga bihag bilang kilos ng mabuting kalooban. Sa halip, hiniling niya sa dalawang superpower na magkaroon ng malaking pantubos. Kasabay nito, hiniling niya sa dalawang superpower na bayaran ang mga pagkalugi na dulot ng pag-atake sa kanyang planeta. Ang halaga ng kabayaran ay hindi maliit na bilang. Noong nakaraan, kapag ang dalawang superpower ay nagpunta upang sakupin ang isang bagong planeta, sila ay magbalat kayo. Ang oras na ito ay walang pagbubukod. Kung nanalo sila, natural na walang problema. Noong nakaraan, hindi sila natalo. Gayunpaman, ang oras na ito ay naiiba. This time, natalo sila. Sa makatuwid, ang kanilang mga pagkakakilanlan ay ginawa sa publiko. Bagamat alam ng lahat ang bagay na ito, isa pa rin itong sampal sa mukha ng dalawang superpower ng isa publiko ito. Bilang karagdagan, ang saloobin ni Huang Feng ay matigas. Hindi niya binigyan ng anumang mukha ang dalawang superpower. Ang resultang ito ay nagpagalit sa dalawang superpower. Nagbanta silang sasalakayin muli ang planeta ni Huang Feng. Walang pakialam si Huang Feng tungkol dito. Casual pa nga niyang tinanggap ang mga ito na dumating muli. Mas maganda kung mas maraming tao ang dumating. Ang kanyang planeta ay ngayon ay nasa isang panahon ng mahusay na pag-unlad at nangangailangan ng maraming lakas tao. Ang dalawang superpower ay maaari lamang magpadala sa kanya ng higit pang mga bihag. Kabanata 3022. Mayabang. Mayabang to the extreme. Panipi. Sa isang opisina sa kabisera ng Fengji Nation, galit na hinampas ng isang matandang lalaki ang mesa sa harap niya at umungol. Ang iba pang mga taong naruroon ay pawang mga matataas na opisyal ng Fengji Nation. Sa oras na ito, bawat isa sa kanila ay may galit na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ang dahilan kung bakit galit na galit ang mga taong ito na may katayuan at katayuan ay dahil sa walang malasakit na ugali ni Huang Feng. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong tugon at pangungutya. Noong nakaraan, kahit na ang Fiery Wind Nation ay hindi kailanman nang ahas na tretuhin sila ng ganoong saloobin. Pagkatapos ng lahat, kahit na ang Fiery Wind Nation ay mas malakas kaysa sa Fengji Nation, hindi ito sa punto na tuluyan na nilang durugan ang mga ito. Sa larangan ng digmaan, sila ay nanalo lamang ng higit sa kanilang natalo.
Hindi 100% na maaari silang manalo laban sa Fengji Nation. Ngayon, ang binatang ito na nanggaling sa kung saan ay hindi talaga inilagay sa kanyang mga mata. Paano ito matitiis ng mga taong ito, na karaniwang may matataas na posisyon? Atake. Magpadala ka agad ng mas maraming tropa para salakayin ang bastard na iyon. Ipaalam sa kanila ang kapangyarihan ng ating Fengji Nation. Sa pagkakataong ito, hindi na kailangang magkaila. Anyway, alam na niya ang identity namin. Sa pagkakataong ito, bubunutin natin siya at ang mga puwersang nasa likod niya. Sinabi ng isa pang tao na may parehong matuwid na galit. Walang nag-isip na si Huang Feng ay talagang nag-iisa. Dapat may makapangyarihang puwersa sa likod niya. Kung hindi, hinding-hindi siya mangangahas na maging napakayabang. Kung gagawa sila ng hakbang laban kay Huang Feng, dapat nilang bunutin si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. Sa ganitong paraan lamang nila tuluyang matatalo si Huang Feng at maagaw ang planetang iyon. Hindi pa ba naimbestigahan ang pagkakakilanlan ng binata na nagngangalang Huang Feng? Tanong ng isa pang tao. Hindi, para siyang biglang bumukas sa isang siwang ng bato. Walang pahiwatig sa pinanggalingan niya. Walang nakakaalam kung saan siya galing at kung bakit siya nandito, sabi ng katabi niya. Ang pagsisiyasat sa pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi tumigil. Pagkatapos ng lahat, ang isang mayaman at makapangyarihang tao ay biglang lumitaw. Hindi alintana kung sila ay mula sa Fengji Nation o sa Fiery Wind Nation, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Dapat nilang maunawaan ang sitwasyon ni Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi nakapagsalita sa mga tao ng dalawang bansang ito ay kahit paano sila nag-imbestiga, hindi nila malalaman ang pinagmulan ni Huang Feng. Parang biglang nahulog si Huang Feng mula sa langit. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganoong sitwasyon. Noon, kahit sino pa ito, basta mag-iimbestiga ng mabuti, malalaman nila ang pinanggalingan ng tao at lahat ng nangyari sa kanya mula pa noong bata pa siya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nabigo sila. Wala silang alam tungkol sa pinagmulan ni Huang Feng. Ang sitwasyong ito ay malinaw na lampas sa kanilang inaasahan. Mabuti sana kung ang isang panig lamang ang hindi makakaalam, ngunit ang susi ay ngayon, kahit na ang dalawang superpower ay hindi maaaring malaman ang pinagmulan ni Huang Feng. Naging sanhi ito na natakpan si Huang Feng ng isang layer ng misteryo. Kung sa akin, itigil na lang natin ang pag-iimbestiga. Halata naman na hindi niya tayo binibigyan ng kahit anong mukha ngayon. Inagaw pa niya ang mga tao at armas natin. Ano ang silbi kahit alamin natin ang kanyang pagkatao at pinagmulan? Ang kailangan nating gawin ngayon ay huwag ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng oras sa pagsisiyasat sa kanyang pagkakakilanlan, ngunit ang direktang pag-atake sa kanyang planeta at bayaran siya para sa kanyang kaiabangan. Masungit na sabi ng nagsalita kanina. Malinaw, ang dating saloobin ni Huang Feng ay seryosong nagalit sa kanya. Tama, ngayon, alam na ng lahat na ang ating Fengli Nation ay dumanas ng malaking kawalan sa planetang iyon. Lahat sila ay naghihintay na makita ang ating reaksyon. Kung hahayaan natin ang Huang Feng na iyon na mapayapang magmina ng mga mapagkukunan at magtayo ng mga lungsod sa planetang iyon, tayo ay magiging katatawanan ng lahat. Sabi ng isa pang tao. Bilang isa sa dalawang superpower, ang Fengli Nation ay halatang labis na nag-aalala tungkol sa kanilang reputasyon. Ngayon, nawalan sila ng mukha sa harap ni Huang Feng. Bukod dito, nawalan sila ng malaking mukha. Ito ay mahirap para sa kanila na tanggapin. Dahil sa kanilang pagkakakilanlan, mas pinahahalagahan sila ng iba pang puwersa. Maraming tao ang naghihintay kung ano ang kanilang magiging reaksyon. The Blazing Wind Terror should be as anxious and angry as we are now. After all, hindi lang naman ang Fengli Nation ang nawalan ng mukha sa pagkakataong ito, sabi ng katabi niya. Sa oras na ito, huwag mo silang isipin. Kailangan nating ibalik ang mukha na nawala sa sarili natin. Makakaasa pa ba tayo sa Blazing Wind Nation? Kahit matalo ang Blazing Wind Nation at wasakin ang Huang Feng na iyon, nabawi na nila ang mukha nila. Kung ikukumpara, lalo tayong nahihiya. Totoo yan. Sa pagkakataong ito, maraming puwersa ang nagdusa sa kamay ni Huang Feng. Ang lahat ay hindi kumbinsido at nais na bawiin ang kanilang mukha mula kay Huang Feng. Ito ay totoo lalo na para sa dalawang superpower, ang Blazing Wind Nation at ang Fengli Nation. Ang Blazing Wind Nation at ang Fengli Nation ay hindi magkasundo.
Ngayong nagdusa sila sa kamay ni Huang Feng, kung matatalo muna ng Blazing Wind Nation si Huang Feng at maibalik ang kanilang mukha, mawawala ng pagkakataon ang Fengli Nation na ibalik ang kanilang mukha. Bukod dito, kumpara sa Blazing Wind Nation, ang Fengli Nation ay magmumukhang mas walang kakayahan. Kung ganoon, mas lalo silang kutsain ng ibang puwersa. Sa makatuwid, kailangan nilang kumilos sa lalong madaling panahon. Hindi na nila hinintay na wasakin si Huang Feng ng Blazing Wind Nation. Magiging huli na ang lahat. Walang pagtutol dito ang mga taong naruroon. Kailangan pa rin nilang ibalik ang kanilang mukha. Ito ay mas mahusay na gawin ito ng mas maaga kaysa sa huli. Sa tingin ko ito ay isang pagkakataon para sa atin. Isang pagkakataon upang harapin ang isang matinding dagok sa naglalagablab na hangin na bansa. Habang pinag-uusapan ng lahat kung paano maghiganti kay Huang Feng, biglang nagsalita ang isa sa kanila. Anong ibig mong sabihin? Ang mga tao ng Blazing Wind Nation ay dapat nakapareho natin. Lahat sila ay galit kay Huang Feng at gustong maghiganti kay Huang Feng. Dahil sa malakas na performance ni Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya, ang Blazing Wind Nation ay hindi maglalakas loob na maging masyadong pabaya. Karamihan sa kanilang atensyon ay nasa Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. This will give us a chance at the wind at Huang. Sabi nung nagsalita kanina, ngunit hindi maganda ang pag-atake ng dalawang puwersa ng sabay. May nag-aalalang sabi, kung tutuusin, maging si Huang Feng man o ang Blazing Wind Nation, hindi sila dapat pabayaan. Hindi naging madali para sa kanila ang pag-atake ng dalawang puwersa ng sabay. Wala namang masama. Ito na ang pagkakataon natin. Iginiit ng taong nagsalita kanina, kung mas malakas si Huang Feng, mas maraming sundalo at atensyon ang kailangang ibigay ng Blazing Wind Nation kay Huang Feng. Mas madali para sa kanila na hindi tayo papansinin. Makakapaghiganti tayo sa puwersa ni Huang Feng. Maari nating hintayin ang Blazing Wind Nation na lumaban kay Huang Feng saglit, pagkatapos ay lumabas at linisin ang gulo doon. Wind Nation. Maaakit ang kanilang atensyon ni Huang Feng hanggat maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito, makakayanan natin ang isang matinding dagok sa Blazing Wind Nation. Kabanata 3023. Ang mga salita ng taong iyon ay naging dahilan upang ang lahat ay mahulog sa malalim na pag-iisip. Kahit na si Huang Feng ay kasuklam-suklam at nilipol ang hukbong ipinadala nila, kailangan nilang ipaghiganti siya. Gayunpaman, ang kanilang alitan sa Fiery Wind Nation ay mas malalim. Patuloy nilang iniisip na lipulin ang Fiery Wind Nation at pag-isahin ang buong universo. Naniniwala sila na ang Fiery Wind Nation ay may kaparehong pag-iisip sa kanila. Sa makatuwid, imposibleng magkasundo ang dalawang bansa. Bukod dito, tiyak na magkakaroon ng matinding labanan sa huli. Sa puso ng mga tao mula sa Fen Nation, bagaman makapangyarihan si Huang Feng, inamin nila na si Little Huang Feng iyon at ang kapangyarihan sa likod niya. Gayunpaman, gaano man kalakas si Huang Feng, at gaano man kalakas ang kapangyarihan sa likod niya, isa lamang siyang individual na kapangyarihan. Hindi siya may kukumpara sa isang bansa, lalo pa sa isang superpower tulad ng Fiery Wind Nation. Sa makatuwid, sa puso ng mga tao mula sa Fen Nation, malinaw na ang Fiery Wind Nation, ang kanilang matandang kaaway, ay mas mapanganib. Kaya naman, kung may pagkakataon, tiyak na uunahin nilang talunin at masaktan ng gusto ang Fiery Wind Nation. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang bihirang pagkakataon. Para sa panig ni Huang Feng, dahan-dahan nilang haharapin ang mga ito kapag may oras sila. Ang lakas ni Huang Feng at ang kapangyarihan sa likod niya ay napatunayan sa nakaraang serye ng mga laban. Kahit na ang mga tao mula sa Fen Nation ay naniniwala pa rin na sila ay hindi gaanong banta kaysa sa Fiery Wind Nation, hindi pa rin sila maaaring maliitin. Naniniwala sila na ang Fiery Wind Nation ay magkakaroon ng parehong pag-iisip. Sa makatuwid, kung gusto ng Fiery Wind Nation na maghiganti kay Huang Feng at sa kapangyarihan sa likod niya, hindi sila mangangahas na maging pabaya. Batay sa pagsusuri ng taong iyon, magsisikap silang maghiganti kay Huang Feng at sa kapangyarihang nasa likod niya. At isa nga itong pagkakataon para sa Fen Nation. Sa nakalipas na mga taon, ang hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa ay lalong lumalala. Ang mga tao mula sa dalawang bansa ay may premonition na magkakaroon ng matinding labanan sa malapit na hinaharap. Sa kasalukuyan, ang Fiery Wind Nation ay mas malakas at nangunguna,
habang ang Fan Nation ay mas mahina. Kung talagang nakipagdigma ang dalawang bansa, medyo mataas ang posibilidad na matalo ang Fan Nation. Sa paghatol na ito, ang mga tao mula sa Fan Nation ay likas na nababalisa at nag-iisip ng mga paraan upang maibalik ang sitwasyon. Ang sitwasyong sinuri ng taong iyon ay talagang isang magandang pagkakataon para sa kanila. Sumasang-ayon ako na dapat nating gamitin ang pagkakataong ito upang harapin ang isang matinding dagok sa Fiery Wind Nation. Pumayag naman ang isa pang tao. Pumayag din ako. Sumasang-ayon ako. Ang iba pang mga tao ay nagpahayag ng kanilang pagsang-ayon. Bagamat tiyak na may panganib sa paggawa nito, ito lamang ang kanilang pagkakataon na ibalik ang sitwasyon. Ayaw nilang pabayaan ito. Kung palalampasan nila ang pagkakataong ito, hindi na sila magkakaroon ng isa pang pagkakataon na harapin ang matinding suntok sa Firewind Nation sa maikling panahon. Kung nangyari iyon, kapag nagkaroon ng all-out war, tiyak na matatalo sila. Sa makatuwid, nagpasya ang lahat na kumuha ng panganib. Bagamat mapanganib, at least nagkaroon sila ng pagkakataon na ibalik ang mga talahanayan. Mabilis na naabot ng lahat ang isang pinagkasunduan. Ang sumunod nilang tinalakay ay hindi na kung paano hanapin si Huang Feng para sa paghihiganti, ngunit kung paano gamitin ang pagkakataong ito para harapin ang isang matinding dagok sa Firewind Nation. Tulad ng para sa Firewind Nation, ito ay tulad ng inaasahan ng mga tao mula sa Fan Nation. Pinag-uusapan nila kung paano gumanti kay Huang Feng. Desidido silang wasakin si Huang Feng at ang mga puwersa sa likod niya, sakupin ang planetang iyon, at ganap na sakupin ito. Kung ikukumpara sa mga tao mula sa Fender Nation, ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay mas nagalit sa pagkabigo na ito. Dapat malaman ng isa na sila ang amo ng sansinukob na ito, ang pinakamalakas na bansa. Bagamat ang Fender Nation at ang Fiery Wind Nation ay itinuturing na dalawang superpower, sa mga tuntunin ng lakas, ang Fiery Wind Nation ang nangunguna. Sila ay mas malakas kaysa sa Fender Nation, kaya ang mga tao mula sa Fiery Wind Nation ay palaging itinuturing ang kanilang sarili bilang boss ng universo na ito. Sa lahat ng mga salungatan at labanan sa nakaraan, kailan pa sila nakaranas ng napakalaking pagkatalo. Maging ito ay salungatan sa iba pang maliliit na bansa o sa Fan Nation, sila ang palaging huling nagwagi. Hindi pa sila nakaranas ng ganoon kalaking kawalan. Sa pagkakataong ito, talagang nakaranas sila ng napakalaking kawalan sa mga kamay ni Huang Feng, isang taong nanggaling ng wala saan. Paano nila ito matatanggap? Ang mga tao mula sa Firewind Nation ay tila naramdaman ang pangungutya ng iba. Sa pamamagitan lamang ng pagkatalo kay Huang Feng at sa ganap na pagwasak kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya ay maibabalik nila ang kanilang nawawalang mukha. Sa makatuwid, pagkatapos na ang hukbong ipinadala nila ay lipulin ni Huang Feng, ang mga tao mula sa Firewind Nation ay agad na nagsimulang maghanda para sa paghihiganti. Dahil sa kabiguan na ito, nagalit sila, ngunit mas binigyan din nila ng pansin si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. Bagamat hindi nila nalampasan ang Fenji Nation, nalampasan na nila ang maraming maliliit na bansa. Sa kanilang pananaw, ang ibang mga bansa, kabilang ang Fenji Nation, ay natatakot na sa kanila. Sa oras na ito, hindi sila mangangahas na salakayin sila. Sa makatuwid, kailangan lamang nilang tumuon sa pagharap kay Huang Feng at sa mga puwersang nasa likod niya. Siyempre, para sa Fan Nation, ang kanilang pinakamahalagang kaaway, hindi nila ito lubos na binaliwala. Nakabantay pa rin sila, pero this time, medyo relaxed na ang guard nila. Hinahasa ng dalawang superpower ang kanilang mga espada, na ginawang biro ng mga taong nakakita sa kanila. Napagtanto nila na ang dalawang bansang ito ay determinadong gumanti kay Huang Feng. Hindi nila maiwasang mag-alala kay Huang Feng. Bagamat natalo ni Huang Feng ang mga pag-atake ng maraming puwersa, kabilang ang mga hukbo ng dalawang superpower, sa puso ng mga tao, si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya ay hindi pa rin tugma para sa dalawang superpower. Ang dahilan kung bakit natalo ang dalawang superpower sa kanyang mga kamay ay dahil hindi sila malinaw sa lakas ni Huang Feng. Hindi nila siya sineseryoso, kaya natalo sila. Ngayon, ang dalawang superpower na ito ay halatang seryoso at gagamit ng mas maraming puwersa. Sa ganitong paraan, imposible para kay Huang Feng na lumaban. Ilang sandali lang ay natalo na siya. Ang atensyon ng lahat ay naaakit na ngayon ni Huang Feng at sa planetang inookupahan niya.
Gusto ng lahat na makita kung gaano katagal tatagal si Huang Feng sa ilalim ng pagkubkob ng dalawang superpower. Sa oras na ito, walang nakakaalam na ang dalawang superpower ay sisubog sa isang tagong digmaan sa oras na ito. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang opinyon, ang parehong mga bansa ay naghahanda upang gumanti laban kay Huang Feng. Paano sila magkakaroon ng ibang iniisip? At ito ang gustong makita ng mga tao ng Fan Nation. Naghahanda sila para sa isang palihim na pag-atake. Naturally, ang mas kaunting mga tao na natanto ito, mas mabuti para sa kanila, at mas madali para sa kanilang plano na magtagumpay. At sa ngayon, mukhang maayos naman ang lahat. Kabanata 3024. Habang naghahanda ang dalawang superpower, Blazing Wind Nation at Thunder Nation, na kumilos, hindi rin nakaimik si Huang Feng. Nag-ayos siya ng mass production, nag-set up ng mga depensibong hakbang, at naghanda na gumawa ng inisyatiba sa pag-atake. Bagamat handa si Huang Feng na magkusa sa pag-atake, hindi niya mapabayaan ang pagtatanggol sa planetang ito. Sa dinami-dami ng puwersang may mga disenyo sa kanyang planeta, natakot din siya na may biglang pumunta dito. Kung walang panlaban, matatapos na ang lugar na ito. Buti na lang at nakapag-set up na siya ng mga defensive measures sa nakaraang laban, kaya ngayon kailangan lang niyang i-perfect ang mga ito ng kaunti. Matapos i-set up ang mga hakbang sa pagtatanggol sa planeta, ginamit ni Huang Feng ang space-time key upang mag-teleport. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya ang nag-teleport, kundi pati na rin ang mga elite na sundalong ipinagpalit niya. Naghahanda si Huang Feng na magkusa sa pag-atake. Si Huang Feng ay hindi pumunta sa Fender Nation sa pagkakataong ito, ngunit Blazing Wind Nation. Ito ang kanyang unang pagkakataon na pumunta sa Blazing Wind Nation. Kung ikukumpara sa Fender Nation, ang Blazing Wind Nation ay mas malakas at mas mapanganib. Kaya naman, handa si Huang Feng na pumunta rito para tingnan at maghanap ng pagkakataon. Pagkarating sa Blazing Wind Nation, tinanong muna ni Huang Feng ang mga taong dinala niya upang maghanap ng mapagtatagwan. Pagkatapos, mag-isa siyang pumunta sa pinakamalapit na lungsod para tingnan. Sa lungsod, naririnig pa rin ni Huang Feng ang mga talakayan tungkol sa labanan sa pagitan niya at ng Blazing Wind Nation sa maraming lugar. Malinaw, ang pagkawala noong nakaraan ay nagkaroon ng malaking epekto sa Blazing Wind Nation. Bukod dito, masasabi ni Huang Feng mula sa mga pag-uusap na ang Blazing Wind Nation ay hindi sumuko sa pakikipaglaban para sa planetang iyon. Pinakilos na nila ang kanilang hukbo at naghahanda na muli sa pag-atake sa planeta ni Huang Feng. Tulad ng inaasahan, inisya ni Huang Feng nang marinig niya ang balita. Hindi man lang siya nagulat. Sa mata ng mga superpower na ito, dapat makuha nila ang gusto nila. Kahit na hindi sa kanila ang bagay na iyon, wala silang pakialam. Ang gusto nila ay sila. Ito ang loika ng mga bandido. Sa kabutihang palad, hindi binaygo ni Huang Feng ang kanyang pagbabantay. Kung ang Blazing Wind Nation ay may ganoong mga iniisip, kung gayon ang Fender Nation ay magkakaroon ng katulad na mga iniisip. Habang si Huang Feng ay naghahanap ng pagkakataong mag-atake, ang hukbo na kanyang inayos upang makahanap ng isang angkop na lugar na pagtataguan ay nagsabi sa kanya ng isang nakakagulat na balita. Ang hukbong pinadala niya ay nakahanap talaga ng isa pang hukbo na nagtatago rin, at ayon sa kagamitan ng hukbong iyon, sila ay mula sa Fengli Country. Kawili-wili. Matapos marinig ang balita, si Huang Feng ay may mapaglarong ngiti sa kanyang mukha. Noon pa man ay may mga salungatan sa pagitan ng Wind Nation at Firewind Nation. Ito ay isang bagay na alam na ni Huang Feng noong una siyang dumating dito. Gayunpaman, ang mga salungatan na iyon ay nasa maliit na sukat. Bukod dito, lahat sila ay nasa ibabaw. Ang magkabilang panig ay medyo pinigilan. Gayunpaman, ang kasalukuyang sitwasyon ay malinaw na naiiba. Ang hukbo na natuklasan ng kanyang mga tao ay hindi nakipag-away sa hukbo ng Firewind Nation. Sa halip, nagtatago sila sa dilim, na parang may hinihintay. Bukod dito, ang kanilang sukat ay hindi maliit sa lahat. Malinaw na hindi sila nagtatago doon para magkaroon ng small-scale conflict sa Firewind Nation. Ang mga tao ng Wind Nation ay medyo ambisyoso. Matapos maghugas ng pinggan si Huang Feng, nag-isip siya sandali at halos naunawaan ang plano ng mga tao ng Wind Nation. Malinaw na gusto nilang gamitin ang pagkakataong ito para maglunsad ng sneak attack sa Firewind Nation.
Ang susi ay ang mga tao ng Wind Nation ay hindi sumuko sa kanilang paghihiganti. Mukhang sabay silang naghahanda sa pag-atake sa magkabilang panig. Para sa Wind Nation, na mas mahina kaysa sa Firewind Nation, hindi ito maliit na bagay. Kung hindi sila mag-iingat, malamang na masugitan sila ng husto. Sa makatuwid, nadama ni Huang Feng na ang mga tao ng Wind Nation ay talagang matapang na talagang maglakas loob na gawin ito. Siyempre, hindi imposibleng gawin ito. Dapat ay napagtanto ng mga tao ng Wind Nation na hindi sila mahina at naghihintay na unang salakayin sila ng Firewind Nation. Kapag ang labanan sa pagitan nila ay umabot sa isang pagkapatas, sila ay maglulunsad ng isang palihim na pag-atake sa Firewind Nation at malubha silang sasaktan. Pagkatapos, lalabas sila para linisin ang kalat pagkatapos ng labanan sa pagitan nila. Ito ay pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Magandang ideya iyon. Gayunpaman, kahit na hindi ko alam ang tungkol sa iyong plano, natatakot ako na imposibleng samantalahin mo ako, bulong ni Huang Feng sa sarili. Dahil halos nahulaan na niya ang mga iniisip ng Fengli Nation, natural na ayaw palampasin ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Originally, binalak niya silang atakihin isa-isa. Una, sasalakayin niya ang Fiery Wind Nation, pagkatapos ay maghihiganti sa Fengji Nation. Dahil maaari siyang makipagpalitan ng mga elite na sundalo mula sa storage box, bilang karagdagan sa kanyang sariling mga kakayahan, naniniwala si Huang Feng na kaya niyang manalo sa 2 laban na ito. Siya ang mananalo sa huli. Gayunpaman, handa rin si Huang Feng na magdusa ng malaking pagkawala sa huli. Pagkatapos ng lahat, kung ito ay ang Firewind Nation o ang Wind Nation, pareho silang superpower dito. Kahit na kaya niyang talunin ang mga ito, kailangan niyang magbayad ng malaking halaga. Ngunit ngayon na natuklasan niya ang mga aksyon ng Wind Nation, ito ay naiiba. Magagamit niya ng husto ang pagkakataong ito. Kung gagamitin niya ito ng husto, hindi lamang siya ang magiging pangwakas na tagumpay, ngunit ang presyo na kailangan niyang bayaran ay magiging mas maliit din kaysa dati. Ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Mabilis na nakaisip si Huang Feng ng isang plano sa kanyang puso. Maingat na yumuko si Alvin, pinagmamasdan ng kanyang mga mata ang sitwasyon sa kanyang paligid. Bagamat wala siyang nakikita, palagi niyang nararamdaman na may napakadelikadong aura sa paligid niya. Para silang pinupuntirya ng isang grupo ng mabangis na tigre. Gayunpaman, kahit paano siya maghanap, hindi niya mahanap ang lokasyon ng mabangis na tigre na ito. Ang Wind Nation ay nagbigay ng malaking kahalagahan sa operasyong ito laban sa Firewind Nation at Huang Feng, kaya nagpadala sila ng maraming elite na tropa. Napili din ang tropa ni Alvin. Hindi naman nasugatan si Alvin sa nakaraang operasyon, kaya sinundan niya ang team sa pagkakataong ito. Noong una, gusto ni Bernard na manatili si Alvin sa barracks. Sabagay, kagagaling lang ni Alvin sa isang delikadong misyon. Maaari niyang piliing tanggihan ang operasyong ito at piliing magpahinga tulad ng iba pang grupo. Ang dahilan kung bakit gusto ni Bernard na manatili si Alvin ay napagtanto niyang napakadelikado ang operasyong ito. Bilang isang taong lubos na nakakaunawa sa Firewind Nation, alam niya kung gaano kalaki ang panganib ng operasyong ito laban sa Firewind Nation. Gayunpaman, hindi naisip ni Bernard na iulat ang kanyang mga iniisip at itigil ang operasyong ito dahil naisip din niya na ito ay isang pagkakataon upang harapin ang isang matinding dagok sa Firewind Nation. Hanggat ito ay isang digmaan, walang panganib. Kaya naman, pinili ni Bernard na sumunod, ngunit ayaw niyang makipagsapalaran ang kanyang alagad. Kabanata 3025. Subaybayan, pakiramdam ko ay may mali, bulong ni Alvin kay Bernard. Bagamat walang kalaban sa paligid, sadyang hininaan niya ang kanyang boses at mukhang seryosong-seryoso. Ano ang nahanap mo? Tanong ni Bernard matapos tumingin sa paligid. Wala naman. Umiling si Alvin. Feeling lang. I can't tell what's wrong. Feeling ko lang may mga kalaban sa paligid natin and we're in danger. Dati hindi naniniwala si Alvin sa feelings, pero this time, sobrang lakas ng pakiramdam niya. Kaya naman sinabi niya kay Bernard. Siyempre, ito rin ay dahil maganda ang relasyon nila ni Bernard. Kung ibang tao, malamang hindi na niya sinabi. Panganib, ibig mong sabihin ay natuklasan tayo ng mga tao ng Fiery Wind Nation. Naging seryoso ang mukha ni Bernard. Alam niya na ang kanyang alagad ay hindi isang taong mahilig magsalita ng walang iniisip.
Dahil sa sinabi ni Alvin, ibig sabihin ay nakakaramdam na talaga siya ng panganib. Naniwala si Bernard sa sixth sense na ito, higit pa kay Alvin. Ito ay dahil nagsagawa siya ng maraming mapanganib na misyon sa kanyang mga unang taon. Naunawaan niya na kapag ang isang tao ay nakaranas ng maraming panganib, madaling magkaroon ng kakayahang makadama ng panganib ng maaga. Mayroon din siyang kakayahan noon. Bukod dito, sa kakayahang ito, ilang beses na niyang tinulungan ang kanyang koponan mula sa panganib. Gayunpaman, ang mga taong ito ay wala sa larangan ng digmaan sa loob ng mahabang panahon at hindi nagsagawa ng anumang mapanganib na misyon. Sa makatuwid, ang kakayahang makadama ng panganib ay seryosong nabawasan. Gayunpaman, hindi ito nangangahulugan na hindi siya naniniwala sa pakiramdam na ito. Kaya naman matapos marinig ang mga sinabi ni Alvin ay sineryoso niya ito at hindi niya akalain na nagbibiro si Alvin. Lalo na't si Alvin ay nagsagawa ng isang misyon kamakailan kung saan siya ay nakalusot sa bansa ng kalaban. Gayunpaman, sa simula, nalantad na siya sa paningin ng kalaban. Ang panganib ng misyon ay may isip. Posibleng nagkaroon si Alvin ng kakayahang makadama ng panganib dahil dito. I'm not too sure. Hindi ko alam kung sino ang nasa paligid natin. Baka imagination ko lang to. Masyado akong kinakabahan, sabi ni Alvin. Medyo nagdududa si Alvin dahil pinagmasdan niyang mabuti ang paligid at wala siyang nakita. Bukod dito, ang kanilang mga scout ay nag-imbestiga sa paligid. Kung may panganib man sa kanilang paligid, dapat matagal na itong natuklasan ng mga scout na iyon. Gayunpaman, sa katunayan, ang mga scout na iyon ay walang nakitang anuman. Napakaligtas ng kanilang paligid. Kaya naman, naramdaman ni Alvin na maaaring ito ay dahil sa sobrang kaba at hindi pa ganap na nakaka-recover sa nakaraang misyon. Ngayong nasa hangganan na sila ng Fiery Wind Nation, naramdaman niya iyon. Siguro hindi naman mali ang nararamdaman mo. Bernard said, kung tutusin, ito ang hangganan ng Fiery Wind Nation. Dapat may panganib. Baka hindi pa natin natutuklasan. Kung ganoon, dapat ba nating isumbong? Sabi ni Alvin. Sa tingin mo ba may maniniwala? Sabi ni Bernard, hindi mo masasabi na nakakaramdam siya ng panganib at hiniling niya sa mga tao sa itaas na itigil ang misyon na ito, di ba? Nahihiyang sabi ni Alvin, totoo naman. Kung may ebidensya sila, ayos lang. Gayunpaman, wala na sila ngayon. Malinaw na hindi makatutuhanang hilingin sa mga tao sa itaas na talikuran ang misyon na ito batay sa kanilang sariling damdamin. Mismong si Alvin ay hindi naniniwala na mababago ng mga tao sa itaas ang isang planong nagawa at naipatupad na dahil sa damdamin ng isang maliit na sundalong tulad niya. I'll ask people to be careful. We can't change the overall situation. We can only be careful, sabi ni Bernard. Malaki pa rin ang impluwensya ni Bernard sa kanilang koponan. Sa makatuwid, maaari niyang hilingin sa mga tao sa pangkat na ito na maging mas alerto at alerto. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamataas na commander ng pangkat na ito ay dating kanyang nasasakupan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi lang sila ang koponan dito. Nais ng Fen Nation na samantalahin ang pagkakataong ito upang harapin ang isang matinding dagok sa Fiery Wind Nation. Imposible para sa kanila na magpadala lamang ng isang hukbo. Kung ganoon, kahit na nagtagumpay sila sa isang palihim na pag-atake, hindi sila makakapagdulot ng malaking pinsala sa Fiery Wind Nation. Bukod dito, ang kanilang layunin at kinaroroonan ay malalantad. Sa makatuwid, mayroong maraming mga koponan dito sa oras na ito. Maaaring maapektuhan ni Bernard ang kanilang koponan, ngunit hindi niya maapektuhan ang iba pang mga koponan. Kaya naman, sinabi niyang hindi na mababago ng dalawa ang kabuoang sitwasyon. Oo, naiintindihan ko, sabi ni Alvin habang hinihigpitan ng hawak sa sandata sa kamay. Ang koponan ng Fen Nation ay napakaingat sa oras na ito. Kung tutusin, napakalalim na nila. Sa sandaling natuklasan sila ng Fiery Wind Nation, isang malaking labanan ang hindi maiiwasan, at maaaring hindi na sila makabalik. Ang Fen Nation at ang Fiery Wind Nation ay nakipag-away na ng maraming beses, at palagi silang dehado. Kaya naman, paanong ang mga sundalo ng Fen Nation ay masyadong pabaya sa panahong ito? Madali silang makapagtago dito sa pagkakataong ito dahil ang Fiery Wind Nation ay abala kamakailan sa pag-atake sa planeta ni Huang Feng bilang pagganti sa nakaraang operasyon.
Ang isa pang dahilan ay gumamit sila ng malaking bilang ng mga especially iya na dati ay nakatago sa Fiery Wind Nation. Kapag nabigo ang operasyon, hindi lamang sila mawawala ng malaking bilang ng mga tropa, ang mga especially iya na dating nakatago sa Fiery Wind Nation ay malalantad din, at ang kanilang mga taon ng nakaraang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Masasabing ang Fen Nation ay nag-invest ng maraming resources, manpower, at financial resources para sa operasyong ito. Napakahalaga noon. Mas marami o mas kaunti ang narinig ni Bernard tungkol dito, kaya naunawaan niya na kapag nagsimula na ang operasyong ito, napakahirap nang bumalik. Kahit na mayroon siyang ilang impluensya sa ilang partikular na grupo, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto sa oras na ito. Hindi inaasahan ng mga tao ng Fiery Wind Nation na sasamantalahin ng Fen Nation ang pagkakataong ito para salakayin sila. Palagi silang nakikipag-away sa Fen Nation, at ang dalawang panig ay karaniwang nakikipagkompetensya at nakikipaglaban sa mga tiyak na lugar. Bukod dito, sa pagkakataong ito, ang Fen Nation ay dumanas din ng matinding pagkalugi sa planeta ni Huang Feng. Kaya naman, hindi nila inasahan na ang mga taga-Fen Nation ay sadyang mag-iikot at papasok sa kanilang bansa para salakayin sila. Ang Fiery Wind Nation ay medyo pabaya. Ito ay may kinalaman sa katotohanang sinupil nila ang Fen Nation sa loob ng napakaraming taon. Sa kanilang pagkakaunawa, ang Fen Nation ay isang taunang kalaban, kaya't hindi sila manggahas na maglunsad ng malawakang digmaan. Kung nangyari iyon, ang matatalo sa huli ay ang Fen Nation. Ito ay tiyak na dahil sa ideyang ito na sila ay bahagyang pabaya. Kabanata 3026. Kamusta ang paghahanda? Sa kabisera ng Fiery Wind Nation, muling nagtipon ang malalaking putok. Tanong ng isa sa kanila sa isang nakababatang lalaki na nakatayo sa tapat nila. Ang binatang ito ay tinawag na Alex, at siya ay mula sa kampo ni Dons. Siya ay isang sumisikat na bituin sa kampo na ito at pinahahalagahan ng Dons. Sa puso ng mga malalaking shot na ito, mayroon siyang isang tiyak na katayuan. Ang nakaraang operasyon sa pag-atake sa planeta ni Huang Feng ay pinangunahan ni Dons. Gayunpaman, ang operasyon, na kanilang pinagtitiwalaan, ay nauwi sa kabiguan. Dahil dito, nagalit at nagulat ang mga tao sa Fiery Wind Nation. Desidido ang Fiery Wind Nation na makuha ang planetang iyon. Ang kabiguan ng unang operasyon ay hindi nakapigil sa kanila. Bukod dito, nawalan sila ng napakaraming mukha sa harap ni Huang Feng. Kung hindi nila ito nabawi, hindi nila ito mabibigyang katwiran. Higit pa rito, si Dons ay isang mahalagang figure sa Fiery Wind Nation. Ngayong nahuli na siya ni Wasp, tiyak na mag-iisip ng paraan ang Fiery Wind Nation para iligtas siya. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, hindi susuko ang Fiery Wind Nation sa pag-atake sa planeta ni Huang Feng. Kung magpapadala sila muli ng isang hukbo, tiyak na kailangan nila ng isang commander. Maraming tao ang nakatingin sa posisyong ito. Pagkatapos ng lahat, sa opinyon ng maraming tao, ang dahilan kung bakit nabigo ang Fiery Wind Nation sa nakaraang operasyon ay hindi dahil ang kanilang kabuoang lakas ay hindi kasing husay ng kay Huang Feng. Bilang pinakamakapangyarihang bansa sa universo na ito, paano matatalo ang Fiery Wind Nation kay Huang Feng at sa paksayon sa likod niya? Ang dahilan kung bakit sila natalo noon ay dahil sila ay masyadong pabaya at walang sapat na kaalaman tungkol kay Huang Feng, na humantong sa pagkabigo. Gayunpaman, ang oras na ito ay malinaw na naiiba. Sa pagkakataong ito, lubos nilang pinahahalagahan si Huang Feng. Bukod dito, ang lakas ng hukbong ipinadala nila ay mas malakas kaysa dati. Walang posibilidad na mabaigo, hanggat matatalo nila si Huang Feng at ang paksayon sa likod niya. Tiyak na magiging malaking tagumpay ito para sa commander ng operasyong ito. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng ganoong tagumpay? Kaya naman, maraming tao ang lumaban ng gusto para makuha ang pagkakataong ito. Gayunpaman, ang posisyon na ito sa huli ay nakuha ni Alex. Dahil si Dons ang namamahala sa nakaraang operasyon, malaki pa rin ang bentahe ng paksayon ni Dons. Naturally, hindi nila gustong makita ang pagkakataong ito na inaagaw ng isang tao mula sa ibang paksayon. Sa makatuwid, tiyak na lubos nilang irerekomenda at suportahan ang kanilang sariling mga tao, at si Alex ang pinakaangkop na kandidato.
Si Alex ay may kakayahan at sikat, at ang mga malalaking shot sa itaas na mga echelon ay higit pa o hindi gaanong alam ang kanyang pag-iral. Isa pa, mataas ang tingin ni Dons sa kanya, at nang wala si Dons, halatang naging mahalagang tao si Alex sa paksayon na ito, at maging ang kanilang kinatawan. Sa makatuwid, sa ilalim ng malakas na rekomendasyon ng Dons, matagumpay na lumakad si Alex sa harap na entablado at nakuha ang posisyon na ito. At ngayon, handa na ang hukbo at maaaring umalis anumang oras. Gayunpaman, bago sila umalis, tinawag sila ng malalaking putok kay Alex. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon ni Alex na magsagawa ng ganoon kaimportanteng misyon, kaya medyo nag-alala sila. Ready na ang lahat, we can set off anytime, confident na sabi ni Alex. Kung ikukumpara sa iba na nagdududa pa rin sa kakayahan ni Alex, mas may tiwala si Alex sa sarili niyang kakayahan. Matagal na niyang hinihintay ang ganoong pagkakataon para mamuno at gumanap ng mag-isa. Ngayong nasa harapan na niya ang pagkakataon, pareho siyang nasa sabik at nasa sabik. Kung tungkol sa pag-aalala, hindi siya. Una, si Alex ay lubos na nagtitiwala sa kanyang mga kakayahan at hindi naniniwala na siya ay mabibigo. Pangalawa, hindi malakas si Huang Feng. At least, ayon sa impormasyong nakuha ni Alex, hindi malakas si Huang Feng, kaya walang posibilidad na matalo siya. At ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa kanya upang maglakad sa harap na entablado. Sa puso ng tiwala na si Alex, ang mayabang at walang kakayahan na si Dons ay parang isang basura. Bagamat mataas ang tingin ni Dons sa kanya, sa puso ni Alex, mababa ang tingin niya sa mga walang kakayahan na Dons na may mataas na posisyon. Matagal na niyang gustong palitan si Dons at ayaw niyang mamuhay sa ilalim ng kanyang anino at tanggapin ang kanyang hanggal na pamumuno. At ito ay malinaw na pagkakataon para sa kanya upang malampasan ang Dons. Nabigo ang nakaraang misyon ni Dons, at kung natapos niya ng maganda ang misyon na ito, tiyak na gaganda ang kanyang posisyon sa puso ng mga big shot. Hindi imposibleng malampasan niya ang Dons sa hinaharap. Very good. Sabi ng nagtanong ngayon lang, dapat alam mo ang kahalagahan ng operasyong ito. Ang kabiguan ng nakaraang operasyon ay nawala na tayo ng mukha, kaya sa pagkakataong ito, hindi lang kailangan mong manalo sa laban na ito, kundi kailangan mong manalo ng maganda, intindihin mo. Naiintindihan, sabi ni Alex. Napakalinaw ni Alex na dahil maraming puwersa ang natalo sa planeta ni Huang Feng, binibigyang pansin ng mga taong iyon ang kanilang mga aksyon. Kahit na ang mga malalaking shot na ito ay hindi partikular na nagtuturo sa kanya na gawin ito, nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa oras na ito. Good, since you're ready, let's go, sabi ng kausap kanina. Oo, yumuko si Alex, at pagkatapos ay magiting at masiglang lumabas. Ang misyon ng Firewind Nation ay hindi maitago sa mata ng maraming puwersa. Sa katunayan, ang Firewind Nation ay walang intensyon na magtago ng anuman. Noong una ay nais nilang manalo sa misyong ito sa ilalim ng maingat na mga mata ng maraming puwersa, dahil ito ang tanging paraan upang maibalik ang kanilang nawawalang mukha. Maraming puwersa rin ang nagbigay pansin sa misyon ng Firewind Nation. Matapos makita na nagpadala sila ng malaking bilang ng mga tropa, hindi na sila masyadong nagulat. Maraming puwersa ang optimistiko tungkol sa misyon ng Firewind Nation sa pagkakataong ito. Matapos malaman ang tungkol sa misyon ng Firewind Nation, maraming puwersa ang muling nabalisa. Ayaw din nilang tanggapin ang kabiguan ng nakaraang misyon, at gusto rin nilang mabawi ang kanilang mukha sa pamamagitan ni Huang Feng. Sa maraming puwersang nagbibigay pansin sa misyon ng Firewind Nation, mayroong dalawang espesyal na puwersa. Ang isa sa kanila ay natural na ang Wind Nation. Kanina pa nila binibigyang pansin ang misyon ng Firewind Nation, naghihintay na ito ng Firewind Nation ang karamihan ng kanilang atensyon sa planeta ni Huang Feng para makapaglansad sila ng sneak attack. At ngayon, malinaw na dumating ang kanilang pagkakataon. Bilang karagdagan sa Firewind Nation, mayroong isa pang espesyal na puwersa na lihim na nagbibigay pansin sa misyon ng Firewind Nation. Ang puwersang ito ay si Huang Feng at ang mga tropang dinala niya. Si Huang Feng ay naghihintay ng pagkakataon, nang inakala ng mga tao ng Wind Nation na dumating na ang kanilang pagkakataon, ganoon din ang naisip ni Huang Feng, at hindi nagtagal ay kumilos. Kabanata 3027.
Nakatayo si Alex sa sarili niyang barko, tinitingnan ang makapal na mga sasakyang pangkalawakan sa paligid niya, puno ng kumpiyansa ang mukha. Sa wakas ay nagkaroon siya ng pagkakataon na pamunuan ang sarili niyang hukbo. Naniniwala siya na sa kanyang pagbabalik, mag-iiba na ang lahat, at ang kanyang katayuan ay magbabago ng husto. Gayunpaman, napuno ng kumpiyansa ang mukha ni Alex, bigla niyang nakita ang isang sobre sa tabi ng mesa. Sigurado siyang siguradong wala ang sobreng ito sa mesa nang pumasok siya kanina. Tapos, sinong naglagay ng sobre dito? Siya lang ang nasa kwartong ito, at ngayon lang walang pumasok. Anong nangyayari? Hindi agad inabot ni Alex na nakabantay ang sobra. Sa halip, tinawag niya ang kawal sa labas. May pumasok ba sa kwartong ito ngayon lang? Tanong ni Alex. Hindi, sagot ng sundalo na may katiyakan. Kanina ko pa binabantayan ang pinto, at walang pumapasok. Kung gayon paano ito lumitaw dito? Itinuro ni Alex ang sobre sa mesa at nagtanong. Napatingin ang sundalo sa sobra, puno ng pagdududa ang mukha. Muli siyang nagsalita, Sir, hindi pa ako lumalabas ng kwarto, at walang pumasok. Napatingin si Alex sa ekspresyon ng sundalo. Parang hindi siya nagsisinungaling. Isa pa, buong oras na siyang nasa kwartong ito, at wala rin siyang naramdamang pumasok. Lalo nitong ikinagulat si Alex. Dahil walang pumasok, ano ang problema sa liham na ito? Kunin mo agad sa akin ang surveillance ng kwartong ito. Utos ni Alex. Oo, Ginoo. Pagkatapos, sinuri ni Alex ang may katuturang pagbabantay sa silid na ito at nalaman na walang pumasok sa silid, at ang liham ay talagang tila lumabas sa hangin. Tiningnan ni Alex ang sulat sa mesa ng may pag-aalinlangan, pagtataka, at takot pa nga. Hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng sulat, ngunit ang kabilang partido ay nagawa ito ng palihim. Kung may malisyosong intensyon ang kabilang partido, hindi ba siya madaling mapatay ng kabilang partido? Habang iniisip niya iyon ay mas lalo siyang natakot kay Alex. Gayunpaman, ang mga nilalaman ng liham na ito, ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, at ang layunin ng liham na ito, malalaman lamang niya pagkatapos basahin ito. Sa pag-iisip nito, tinawag ni Alex ang sundalo at sinabing, buksan mo at tingnan mo kung ano ang nasa loob. Yes, sir, sagot ng sundalo, saka binuksan ang sobra. May sulat nga at ilang litrato sa loob. Basahin mo, sabi ni Alex. 60 milya ang layo mula sa hangganan ng lungsod ng iyong Firewind Nation, Newcastle City. Mayroong isang malaking bilang ng mga sundalo ng Windwind Nation sa pagtambang. Binasa ng sundalo. Ituloy. Kumunat ang noo ni Alex. Hindi, sabi ng sundalo. Walang iba, tanong ni Alex. Oo, Ginoo, sagot ng sundalo at inilatag ang sulat sa mesa para mabasa ni Alex. Tiningnan ni Alex ang sulat. Oo naman, iyon lang ang naruroon. Ilagay mo rin ang mga litrato sa mesa, sabi ni Alex. Dahil hindi niya alam kung sino ang nagpadala ng sulat at kung ano ang pakay nila, hindi ginalaw ni Alex ang sulat o ang litrato mismo. Natatakot siya na baka may lason ang sulat o larawan. Nagkaroon lang siya ng pagkakataong umakyat, at ayaw niyang mawalan ng buhay dahil sa isang maliit na aksidente. Hindi nagtagal, lahat ng mga larawan ay nagkalat sa mesa. Tiningnan silang mabuti ni Alex. Ang mga larawan ay ng mga sundalong nasa ambush. May mga close-up ng kanilang mga mukha, at mayroon ding mga panoramic na larawan na kuha mula sa langit. Masasabing medyo detalyado ang mga ito. Sa mga larawang ito, kitang-kita ni Alex na maraming sundalo ang tumatambangan sa isang lugar sa labas ng lungsod. Tungkol sa pagkakakilanlan ng mga sundalong ito, halos mahulaan ni Alex na sila ang mga sundalo ng Windwind Nation na binanggit sa sulat. Gayunpaman, mas curious ngayon si Alex. Gusto niyang malaman kung sino ang kumuha ng mga larawang ito, at kung bakit napakalinaw ng mga ito. Kalimutan ang tungkol sa mga larawang kuha mula sa langit, ngunit paanong ang mga close-up ng kanilang mga mukha ay hindi natuklasan ng mga sundalo ng Windwind Nation. Hindi kaya bulag at bingi ang mga sundalong iyon. Napaisip si Alex sa sulat na biglang sumulpot sa mesa sa kwarto niya. Ang dalawang bagay na ito ay malinaw na ginawa ng parehong tao. Bagamat hindi niya alam kung paano niya ito ginawa, kitang-kita naman na may kakayahan ang kabilang partido. Hindi niya natuklasan ang pag-iral ng kabilang partido, at hindi rin sila natuklasan ng mga nakatagong tropa ng Windwind Nation.
Hindi alam ni Alex kung sino ang gumawa nito, pero ang mas matinding isyu ngayon ay kung totoo ba ang sinabi ng misteryosong lalaki. Naghahanda ba talaga ang Fengli Country na maglunsad ng sneak attack sa kanyang bansa? Kung titingnan ang bilang ng mga tropa sa larawan, kitang-kita na hindi maliit ang sukat ng hukbong ito. Kung talagang nagtagumpay sila sa paglulunsad ng palihim na pag-atake, tiyak na magdurusa ang kanyang bansa ng malaking kawalan. Naniwala si Alex na totoo ang sulat at ang mga larawan dahil hindi naman kailangang paglaruan siya ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ang ganitong uri ng bagay ay maaaring malaman sa isang maliit na pagsisiyasat. Kung totoo ito, ano ang dapat niyang gawin? Noong una, naghahanda si Alex na salakayin ang planeta ni Huang Feng, ngunit ngayon, bigla siyang nakatanggap ng napakalihim na impormasyon. Siyempre, pagkatapos makumpirma ang pagiging tunay ng impormasyong ito, maaari niyang iulat ito sa mga nakatataas at hayaan silang harapin ito. Sa ganitong paraan, makakakuha din siya ng ilang kredito. Gayunpaman, ang pinakamalaking kredito ay tiyak na pag-aari ng commander ng operasyong ito. Maliit na bahagi lang ang kaya niyang kunin. Siguradong hindi nasisiyahan si Alex sa pagkuha ng ganoong impormasyon ng maaga at tumanggap lamang ng maliit na kontribusyon. Nagkataon lang na mayroon siyang hukbong nasa ilalim ng kanyang kontrol, at maaari pa niyang gamitin ang kanyang mga koneksyon at gamitin ang kapangyarihan ng paksayo ni Dons para magpakilos ng mas maraming tropa. Ngayong mayroon na siyang hukbong nasa ilalim ng kanyang kontrol at alam kung saan nagtatago ang hukbo ng Fender Nation, hindi makatuwiran na sumuko siya at iulat na lang ito sa kanyang mga nakatataas. Hindi ba iyon ay pagbibigay ng kredito sa ibang tao sa isang pilak na pinggan? Kaya naman, mabilis na nagdesisyon si Alex. Kung totoo ang bagay na ito, sasalakayin muna niya ang hukbo ng Wind Nation at aalisin sila bago sila makapag-react. Tiyak na magiging malaking kontribusyon ito. Para kay Huang Feng at sa kanyang planeta, hindi na kailangang mag-alala. Wala namang epekto kung pupunta siya doon mamaya. Anyway, si Huang Feng at ang kanyang mga puwersa ay naroon, at ang planeta ni Huang Feng ay hindi tatakas ng mag-isa. Matapos tanggalin ang hukbo ng Wind Nation, maaari na siyang umalis at alisin si Huang Feng at ang mga puwersang nasa likod niya. Sa ganitong paraan, ang parehong mga merito ay pag-aari niya. Maaari niyang gamitin ang dalawang hanging ito para maayos na planuhin ang sarili niyang posisyon at pagbutihin ang sarili niyang katayuan. Kabanata 3028. Sa pag-iisip nito, sumigaw si Alex, "Mga lalaki!" Pagkatapos, may ilang kawal na pumasok mula sa labas ng pinto. Magpadala ka ng mag-iimbestiga sa lugar na ito at tingnan kung talagang may tambangan dito. Tandaan mo, mag-iingat ka sa pag-iimbestiga. Huwag mong hayaang may makaalam, utos ni Alex. Oo, sumunod naman ang mga kawal at umalis. Dahil kinailangan niyang imbestigahan ang sitwasyon sa labas ng Newcastle City, pinigilan ni Alex ang kanyang fleet na sumulong. Sa halip, nag-hover siya sa ere at hinintay ang resulta ng imbestigasyon. Ang sitwasyon dito ay mabilis na nalaman ng mga sundalo mula sa Wind Nation na nakalusot. Kanina pa kasi nila pinapansin ang sitwasyon dito kaya alam na nila kung kailan tumigil si Alex. Anong nangyayari? Bakit sila biglang tumigil? Si Dor, na siyang namamahala sa operasyon ng Wind Nation, ay nagtatakang tanong. Nagkatinginan ng mga katulong at katulong ni Dor, hindi alam kung ano ang ginagawa ni Alex. Sa pamamagitan ng karapatan, pagkatapos matanggap ang utos na lumaban, dapat ay pumunta kaagad si Alex sa planeta ni Huang Feng. Kung huminto siya sa kalahati ng ganito, maaantala ang mga bagay. Pagdating ng panahon, maliban sa magkamali, ang unang malas ay si Alex. Kaya naman, walang dahilan si Alex para biglang huminto sa kalagitnaan. Hindi kaya nalaman niya ang tungkol sa buhay natin. May nagtanong, imposible, sinabi ni Daoyer, para sa operasyong ito, gumawa kami ng sapat na paghahanda, at nagbayad kami ng malaking halaga. Hindi lamang maraming mga especially iya sa Firewind Nation, ngunit nasuhulan din namin ang katulong ng pinuno sa Newcastle. Hindi magkakaroon ng anumang aksidente, at sa panahong ito, walang anumang aksidente. Malaki pa rin ang tiwala ni Daoyer sa operasyong ito. Bilang isa sa mga nakatataas sa Fengji Country, alam niya ang detalyadong proseso ng misyong ito. Bagamat ang desisyon ng operasyong ito ay medyo biglaan, para sa operasyong ito,
maraming paghahanda ang ginawa upang matiyak na ang operasyong ito ay walang kabuluhan. Kung matagumpay ang operasyong ito, mababago ang kahinaan ng kanilang Fengji Country laban sa Firestorm Wind Country. Sa makatuwid, binigyan nila ng malaking kahalagahan ang operasyong ito at nakipagtulungan sa lahat ng partido. Walang dahilan para malantad sila ng ganoon kaga. Kung ganoon ano ang nangyayari. Lalong naguluhan ang lahat, hindi napigilan ni Alex ng walang dahilan. Dapat may dahilan, ngunit hindi nila ito maisip. Kahit ano, sabihin sa lahat na mag-ingat. Huwag ilantad ang iyong sarili, sabi ni Dair. Hanggat hindi nila inilantad ang kanilang mga sarili ng maaga, hindi mahalaga kung bakit tumigil si Alex. Kinailangan na lang nilang mag-focus sa kanilang sarili sa pagkakataong ito. Oo, sumagot ang lahat. Gayunpaman, ang hindi alam ng Dole at ng iba pa ay nalantad na sila ng maaga. Kinuhaan pa sila ni Huang Feng ng mga larawan gamit ang mga redeemable green slug at ang super mini camera. Ipinadala pa ang mga larawang iyon sa desk ni Alex. Kaya naman biglang huminto si Alex. Dahil alam na nila ang eksaktong lokasyon ng kanilang pinagtatagwan, hindi naging mahirap para sa mga investigador na hanapin sila. Kung tutuusin, gaano man sila ka-Jose nagtago, imposibleng mawala sila sa manipis na hangin. Alam na malamang na dito sila nagtatago, hindi mahirap hanapin sila. Oo naman, wala pang kalahating araw, natanggap ni Alex ang resulta ng kanyang investigasyon. Mayroong talagang isang malaking bilang ng mga sundalo mula sa Windfall Nation na nagtatago sa labas ng Newcastle, tulad ng mga nasa larawan. Matapos malaman ang resultang ito, parehong nabigla at nasasabik si Alex. Nagulat sila dahil ang misteryosong tao sa likod ng pangyayaring ito ay nagawang malaman ang mga aksyon ng mga Fengli bago nila gawin. Bukod dito, ang larawan ay kinuha sa napakalapit na distansya at napakalinaw. Talagang hindi ito isang bagay na kayang gawin ng isang ordinaryong tao. Gayunpaman, bagamat hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng kabilang partido, batay sa katotohanan na ang kabilang partido ang nagkusa na iabot sa kanya ang larawan at sulat, naramdaman ni Alex na walang masamang intensyon sa kanya ang kabilang partido. Marahil, gustong gamitin ng kabilang partido ang pagkakataong ito para makilala siya at makilala siya. Napaka-posible noon. Kung tutuusin, medyo sikat siya sa Flaming Wind Nation. Pagkatapos ng insidenteng ito, ang misteryosong tao ay maaaring magpakita sa kanyang sariling kagustuhan. Nang makita kung gaano siya kakaya, posible siyang i-recruit, naisip ni Alex sa kanyang sarili. Natural na malugod na tinatanggap ni Alex ang gayong may kakayahang sumama sa kanya. Ngayon na ang oras para bumangon siya, at kailangan niya ng malaking bilang ng mga taong may kakayahang tumulong sa kanya. Habang gulat na gulat siya sa kakayahan ng misteryosong tao ay naiwan na lamang si Alex sa pananabik. Malaking kontribusyon ito sa harapan niya. Hindi ito mababa sa pag-atake sa planeta ni Huang Feng. Halatang hindi alam ng misteryosong tao na natuklasan na niya ang mga ito. Sa ganitong paraan, nagkaroon siya ng ganap na inisyatiba, at hindi magiging malaking problema ang pagpapabagsak sa kanila. Nang maisip niya ito, nagkaroon ng ideya si Alex. Hindi siya agad lumingon at inatake ang Newcastle. Sa halip, inutusan niya ang fleet na magpatuloy sa pagsulong na para bang hindi nila alam ang lahat ng ito. Nang makita ng mga tao mula sa Windfall Nation na nakaalis na muli si Alex, nakahinga sila ng maluwag. Hanggat patuloy na sumusulong si Alex, karamihan sa atensyon ng Flaming Wind Nation ay kay Alex, at ang kanilang operasyon ay magiging mas maayos. Kapag nakarating na ang fleet ni Alex sa planeta ni Huang Feng, oras na para kumilos tayo. Sabi ni Doer sa lahat. Bagamat ang karamihan sa atensyon ng Flaming Wind Nation ay kay Alex, ayaw ni Daoir na kumilos ng masyadong maaga. Sa sandaling gumawa sila ng isang hakbang, tiyak na malantad sila. Ang Flaming Wind Nation ay nangangailangan ng oras upang mag-react, at ang kanilang hukbo ay hindi maaaring tipunin ng ganoon kabilis. Kung gumawa sila ng isang hakbang ng masyadong maaga, maaaring tumalikod ang koponan ni Alex at atakihin sila. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang koponan na nag-assemble na. Kapag sila ay umatake, hindi nila ito kakayanin. Natural, walang tumutol sa desisyon ni Daoir. Inutusan lamang nila ang mga sundalo sa ibaba na maghanda at maghintay sa darating na labanan. Matapos malaman na umalis na si Alex sa Flaming Wind Nation,
halos naalis na ang atensyon ni Daoir at ng iba pa sa grupo ni Alex. Kailangan lang nilang tansyahin ang oras at hintayin si Alex na makarating sa planeta ni Huang Feng. Gayunpaman, ang hindi nila alam ay nag-iba na ng direksyon ng fleet ni Alex matapos magdilim ang langit. Hindi sila nagpatuloy sa pagtungo sa planeta ni Huang Feng, ngunit sa halip ay tumungo sa Newcastle. Upang panatilihing lihim ito at hindi ipaalam sa mga tao mula sa Windfall Nation ang tungkol dito, hindi man lang iniulat ni Alex ang desisyong ito. Kabanata 3029. Napakalihim ang mga kilos ni Alex, at talagang iniwasan niya ang mga mata ng mga tao ng Fengji Nation. Matagumpay niyang nilapitan ang hukbo ng Fengji Nation, at dahan-daang pinalibutan sila. Kapag natapos ko ang pagkubkob, ito na ang oras ng iyong kamatayan. Tumayo si Alex sa kanyang punong barko at bumulong sa kanyang sarili, ang kanyang mga salita ay puno ng kumpiyansa. Ang lakas ng hukbo ng Fiery Wind Nation ay orihinal na mas malakas kaysa sa hukbo ng Fengji Nation, at ngayon, ang pangkat ni Alex ay hindi maliit sa bilang. Bilang karagdagan, nagsasagawa sila ng isang palihim na pag-atake, at ang mga tao ng Fengji Nation ay hindi talaga handa. Walang maisip na dahilan si Alex kung bakit siya mabibigo. Gayunpaman, hindi napansin ni Alex ang isang tao, at ang taong iyon ay si Huang Feng, na nagtago sa dilim. Sa katunayan, kahit na sa lakayin ng hukbo ni Alex ang kanyang planeta, walang masyadong pakialam si Huang Feng. Nagtitiwala siya na kaya niyang talunin ang kabilang partido, ngunit magdudulot ito ng mas maraming pagkatalo at mag-aaksaya ng mas maraming oras. Bukod dito, maaaring masira ang infrastruktura na kanyang itinayo. Sa makatuwid, nais ni Huang Feng na iwasan ang isang labanan sa kanyang planeta hanggat maaari. Bilang karagdagan, ang laki ng hukbo na dinala ni Alex sa oras na ito ay hindi maliit. Kahit na matalo ni Huang Feng ang kabilang partido, magtatagal ito. Halatang hindi ito ang gusto niyang makita. Kapag nasangkot siya sa koponan ni Alex, maaaring maramdaman ng ibang puwersa na dumating na ang pagkakataon para sa paghihiganti, at maglulunsad din ng operasyong paghihiganti. Kung ganoon, kailangan niyang magbayad ng mas malaking halaga, mag-aksaya ng mas maraming oras, at mawalan ng mas maraming sundalo. Malinaw na hindi ito ang gusto ni Huang Feng. Sa makatuwid, pagkatapos matuklasan ang mga aksyon ng Fengji Nation, nag-isip siya ng paraan upang makinabang ang ikatlong partido. Iyon ay upang hayaan ang dalawang superpower, ang Fiery Wind Nation at ang Fengji Nation, na unang lumaban. Sa ganitong paraan, hindi lamang ang dalawang superpower ang magdaranas ng pagkalugi, ngunit hindi rin sila magkakaroon ng oras at lakas upang makahanap ng problema sa kanya sa maikling panahon. Pagkatapos, maaari siyang lihim na kumilos sa dilim at patuloy na maghasik ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa, na nagiging sanhi ng paglawak ng kanilang labanan. Sa ganitong paraan, maaari niyang pahirapan ang dalawang superpower na mabigat na pagkalugi na may maliit na halaga lamang na babayaran. Bukod dito, ang lokasyon ng labanan ay hindi nasa kanyang planeta, kaya ang infrastruktura sa kanyang planeta ay hindi masisira. Kasabay nito, hindi ito makakaapekto sa gawaing pagkuha ng mapagkukunan sa kanyang planeta. Sa makatuwid, pagkatapos matuklasan ni Huang Feng ang nakatagong hukbo ng Fengji Nation, sinabi niya ang balita kay Alex. Ito ay dahil ayaw niyang makitang masyadong maayos ang operasyon ng Fengji Nation. Hindi ito maganda para sa kanya. Nais lamang niyang makita ang dalawang bansa na mahulog sa estado ng pagkabalisa. Kaya naman, hindi mapanood ni Huang Feng si Alex na madaling lipulin ang hukbong ipinadala ng Fengji Nation. Kung ang hukbo ay madaling nalipol, paanong ang dalawang bansa ay mahuhulog sa isang estado ng pagkabalisa? Kaya naman, nang pamunuan ni Alex ang kanyang koponan upang palibutan ang umambush na hukbo ng Fengji Nation, ang taong namamahala sa operasyon ng Fengji Nation, tulad ni Alex, ay nakatanggap din ng isang sobra at ilang mga larawan. Ang nilalaman ng sobra ay natural na bumalik si Alex kasama ang kanyang koponan at pinalibutan sila, at ang mga larawan ay ng hukbo ni Alex na kumikilos. Sino ang unang nakahanap ng sulat na ito? Tanong ni Dole sa kanyang adjutant at ilan pang general. Ako iyon, sabi ng isa sa mga adjutant, noong isusumbong ko pa lang ang balita kay Sir, nakita ko itong sulat sa pintuan ni Sir. Napatingin agad si Dole sa kanyang mga bantay. Bilang kataas-taasang commander sa pagkakataong ito,
imposibleng wala siyang mga bantay sa paligid niya. Gayunpaman, ang kanyang mga gwardya ay walang nakitang anuman bago, na nagparamdam sa kanya nang hindi kasiya siya. Sa pagkakataong ito, nagpadala lang ng sulat ang kabilang partido, paano kung gusto nila siyang patayin? Hindi ba siya papatayin ng walang alam? Ang sitwasyong ito ay natural na naging sanhi ng labis na kawalang kasiyahan sa Dole. Sir, kanina pa po kami nasa labas ng pinto at walang lumalapit. Hindi rin po namin alam kung kailan lumabas ang sulat. Mabilis na sabi ng guard. Walang lumapit, nahulog ba sa langit itong sulat? Hindi nasisiyahang, sabi ni Dole. Walang lakas ng loob na magsalita ang mga tanod dahil alam din nila na kahit anong lumabas sa sulat ay pabaya talaga ang kanilang depensa. Kung hindi, ang liham ay hindi lalabas sa pintuan ng Dole nang walang dahilan. Pagkaraan ng ilang sandali ay kumalma si Dole. Alam niyang hindi pa ngayon ang oras para sisihin ang kanyang mga bantay. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay upang matukoy kung ang nilalaman ng liham at ang larawan ay totoo. Hindi naging mahirap matukoy kung totoo o hindi ang bagay na ito. Sa bagay, kanina pa nila sinusubaybayan ang team ni Alex. Kaya lang medyo pabaya sila ngayon kaya hindi masyadong mahirap alamin ang sitwasyon ng team ni Alex ngayon. Hindi nagtagal, bumalik ang balita na hindi lumitaw ang koponan ni Alex sa orihinal na ruta. Sa halip, nawala sila sa landas. Inutusan kaagad ni Dole ang kanyang mga scout na palakasin ang investigasyon at palawakin ang saklaw ng investigasyon. Sure enough, may nakita silang bakas ng team ni Alex. Matapos makita ang kinaroroonan ng team ni Alex, lumalabas ang malamig na pawis sa noo ni Dole. Ang pangkat ni Alex ay hindi sinasadyang dumating sa kanilang paligid, at wala silang napansin. Kung magre-react sila ng ilang sandali, tuluyan na silang pinalibutan ng team ni Alex. Kapag nangyari iyon, talagang delikado ang kanilang sitwasyon. Tipunin ang koponan at maghanda para sa labanan. Utos agad ni Dole. Nasa harapan na nila ang team ni Alex. Malinaw na natuklasan nila ang kanilang pag-iral. Sa oras na ito, kahit na gusto nilang tumakas, huli na ang lahat. Kung nahuli sila ng team ni Alex, baka mamatay talaga sila dito. Oo, agad na pumunta ang messenger para ipasa ang order. Medyo pangit ang ekspresyon ni Dole. Ang Alex na iyon ay hindi isinasagawa ang kanyang sariling misyon na salakayin ang planeta ni Huang Feng. Bakit niya tayo inaatake? May mali ba sa utak niya? Gaano katanga? Panipi. Gayunpaman, gaano man siya kagalit, walang paraan upang baguhin ang katotohanan na sila ay atakihin ni Alex. Hindi maintindihan ni Dole kung paano sila natuklasan ni Alex at kung bakit niya sila inatake. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay hindi ang pinakamahalagang bagay ngayon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang labanan ang pag-atake ni Alex. Hindi maliit ang grupo ni Alex. Bagamat maraming tao ang dinala ni Dor sa pagkakataong ito ang teritoryo ng Firewind Nation. Kapag nagsimula na ang labanan, magiging mas mabilis ang mga reinforcement ng Firewind Nation. Sa makatuwid, pagkatapos utusan ang kanyang koponan na maghanda para sa labanan, nagsimulang humingi si Dor ng mga pampulakas mula sa kanyang likuran. Kabanata 3030. Nakatingin si Alex sa kanyang mga tropa na may masungit na tingin sa kanyang mukha habang dahan-dahan nilang pinalibutan ang hukbo ng Windfan Nation. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan. Sinabi sa kanya ng kanyang mga nasasakupan na biglang gumalaw ang hukbo ng Fender Nation na kanina pa nagtatago sa dilim. Bakit sila biglang gumalaw? Bakit ngayon sa lahat ng oras? Natuklasan ba nila tayo? Nagulat si Alex. Sa lohikal na pagsasalita, ang hukbo ng Fender Nation ay tumatambangan, kaya dapat silang gumawa ng kaunting ingay hanggat maaari. Sa ganitong paraan lamang nila maiiwasan na matuklasan hanggat maaari, lalo na kapag ang hukbo ng Fender Nation ay wala sa kanilang sariling teritoryo. Gayunpaman, ang hukbo ng Fengfan Nation ay lumipat. Para makapagsumbong sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, halatang hindi simpleng movement na ito. Ang kilusan ay dapat na medyo malaki. Kung hindi ito isa sa puso ng kanyang mga nasasakupan at hindi na sana espesyal na darating para magulat. Ang hukbo ng Fender Nation ay hindi gumalaw ng mas maaga o huli. Kailangan lang nilang lumipat ng makumplito na. Ang pagkubkob. Nagkataon lang ba ito, o may natuklasan ba sila? Gayunpaman,
anuman ang dahilan ng kabilang partido, kailangan niyang kumilos. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Alex, maging mapagbantay. Tsaka bilasan mo ang pagkubkob. Hindi natin maaaring hayaang lumipad ang grupong ito ng mga itik. Oo, sumagot ang mga nasasakupan. Nag-aalala si Alex na natuklasan ng mga tao ng Fender Nation ang kanilang mga galaw at gumawa ng isang hakbang. Mabilis na nakumpirma ang pag-aalalang ito dahil nang pabilisin nila ang pagkubkob, nakabuo na ng pormasayon ang hukbo ng Fender Nation. Hindi sila nakatakas, at wala rin silang ibang ginawa. Sa halip, matapos mabuo ang pormasayon, agad silang naglunsad ng pag-atake sa armada ni Alex. Ang armada ni Alex, na orihinal na naghahanda na maglunsad ng isang sorpresang pag-atake, ay gustong maghintay hanggang makumplito ang pagkubkob bago umatake. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay magre-react ng ganoon kabilis at aatake muna sila, na nahuli sa kanila. Matapos malaman ni Alex ang sitwasyong ito, labis siyang nagalit. Dapat ay sila ang nakahuli sa kabilang partido, ngunit ang sitwasyon ay nabaligtad. Bukod dito, ang kabilang partido ay umatake ng napakabangis at determinado. Obviously, alam na ng kabilang party na darating sila. Paano ito tatanggapin ni Alex, na tinatrato na ang hukbo ng Fender Nation bilang karne sa kanyang bibig? Humph! Paano kung matuklasan mo kami? Ito ang Fiery Wind Nation, at ako si Alex. Malamig na senggal ni Alex. Malakas ang tiwala niya sa sarili niya. Bukod dito, ito ay kanilang sariling teritoryo. Walang dahilan para matalo sila. Order all teams to launch a counterattack. Sa ngayon, hindi na kailangan pang magtago. Attack! Attack! Utos ni Alex. Dati, para hindi madiskubre ng mga taga-Fen Nation, sinadya niyang mag-ingat sa team. Ngayon, natuklasan na sila ng kabilang partido, kaya hindi na kailangang itago. Hindi nagtagal ay nagsimula ang labanan, at mula sa simula, ito ay pumasok sa isang puting mainit na yugto. Pabalik-balik na lumaban ang magkabilang panig, ngunit ang hindi napagtanto ng magkabilang panig ay hindi kalayuan sa kanila. May isang manunood na nanunood ng lahat ng ito na may ekspresyon na nanunood ng palabas. Ang ganda talaga ng mga paputok na ito, nakangiting sabi ni Huang Feng. Ang magkabilang panig ay gumagamit ng mga modernong sandata, at ang labanan ay napakasigla. Ang orihinal na madilim na kalangitan sa gabi ay naiilawan din, at ang kaguluhan dito ay malinaw na malalaman ng mga tao ng Newcastle City. Pagdating ng oras, ipaalam man ni Alex sa kanila o hindi, malamang na magpapadala ng team ang kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, ito ang labas ng kanilang lungsod. Para naman sa hukbo ng Fender Nation, hanggat hindi nasira ang utak ng commander ay humingi na siya ng reinforcements mula sa likuran. Sa makatuwid, ang sukat ng labanan na ito ay lalago lamang at mas malaki. Gayunpaman, ito ang teritoryo ng Fiery Wind Nation pagkatapos ng lahat, at hindi malayo sa Newcastle City. Sa makatuwid, ang mga reinforcement mula sa Fiery Wind Nation ay tiyak na unang darating dito. Kapag dumating ang oras na iyon, ang hukbo ng Fender Nation ay nasa panganib. Sa kanilang kasalukuyang lakas, magiging mahirap para sa kanila na manalo laban sa koponan ni Alex ng mag-isa, lalo pa ang mga reinforcements mula sa Fiery Wind Nation na darating anumang oras. Sa oras na ito, nahayag ang papel ni Huang Feng. Hindi niya maaaring hayaang mapuksa ang hukbo ng Fender Nation ng napakaaga. Kinailangan niyang panatilihin ang balanse sa larangan ng digmaan upang ang hukbo ng Fender Nation ay makatagal hanggang sa dumating ang kanilang mga reinforcements. Kung maagang naalis ang hukbong ito, malamang na hindi darating ang hukbo ng Fender Nation, at malamang na maagang magtatapos ang labanang ito sa pagitan ng dalawang bansa. At halatang hindi ito ang gustong makita ni Huang Feng, kaya tiyak na kailangan niyang kumilos. Wala siyang pakialam kung sino ang nanalo sa dalawang bansa. Sa anumang kaso, sa kanyang paningin, parehong mga bansa ay kanyang mga kaaway. Ayaw lang niyang matapos sa ganito ang laban. Sa ngayon, ang hukbo ng Fender Nation ay hindi dapat matalo ng ganoon kabilis. Papasok muna ako at magpakasaya. Magpapasya ako kapag kritikal ang sitwasyon, bulong ni Huang Feng sa sarili pagkatapos manood ng labanan saglit. Kaagad, tumungo si Huang Feng patungo sa larangan ng digmaan at pumasok sa kampo ng Fender Nation. Sa kanyang husay,
hindi masyadong mahirap ang pumasok sa kampo ng Fender Nation sa gitna ng kaguluhan. Para sa mga taong dinala ni Huang Feng, hindi nilayo ni Huang Feng na ipakita sila ngayon. Gusto pa rin niyang magtago sila sa dilim. Hindi ngayon ang oras para magpakita sila, at siya lang ay sapat na sa ngayon. Bang! Binaril ni Alvin ang isang sundalo mula sa Fiery Wind Nation. Habang sinasalakay ng hukbo ng spaceship ni Alex ang hukbo ng Fender Nation, ang hukbo ng Fender Nation ay umaatake din gamit ang mabangis na artillery. Matinding labanan ang magkabilang panig, ngunit nagpadala pa rin si Alex ng mga tropang nasa lupa. Kung tutuusin, napakalakas ng firepower ng Fender Nation, at napakadelikado para sa kanilang spaceship na manatiling nakalutang. Sa panahong ito, ang pakikipagtulungan sa lupa at himpapawid ang pinakaangkop. Kakalabanin ngayon ni Alvin ang ground troops na ipinadala ni Alex. Ang magkabilang panig ay mahigpit na nakikipaglaban sa himpapawid, at ang mga tropang nasa lupa ay mahigpit ding nakikipaglaban. Sa oras na ito, si Alvin ay hindi na nagkaroon ng panic at discomfort ng isang recruit sa larangan ng digmaan sa unang pagkakataon. Kung tutuusin, pumunta siya sa Fiery Wind Nation para magsagawa ng napakadelikadong misyon. Ang delikadong sitwasyon noon ay hindi bababa sa ngayon, kaya napakalma niya ngayon. Matapos mabaril ang isang target, mabilis niyang hinanap ang susunod. Katabi ni Alvin si Bernard. Hindi man siya bata, hindi naman mas malala ang pagiging marksman niya kaysa kay Alvin. Kung tutuusin, mas magaling pa siya kay Alvin. Tutal, alagad niya si Alvin. Hindi naramdaman ni Bernard ang kahit katiting na kakulangan sa ginhawa nang bumalik siya sa larangan ng digmaan pagkaraan ng maraming taon.